Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa magandang araw na ito. At bagamat tinanghali na po yung ating daily devotion because of some technical problem, ay nakabalik po ako, mga kapatid. Praise God. Di nga lang po live, recorded na nga lang po. Praise God. Kasi nagkaroon po ako ng problema sa FB Live technical problem. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Gayunpaman, salamat sa Diyos. At nakabalik po tayo sa ating daily devotion na hopefully tuloy-tuloy na po ito. Lalo na po ngayon na may balita na babalik po tayo sa MECQ dahil po sa dumadami na po ng mga infected ng COVID-19 virus. Sana naman pong pagsubok, mga kapatid, at hindi po tayo pabayaan ng ating buhay na Diyos. Manalig po tayo sa Kanya. At sa ating pagpapatuloy, simulan po natin sa panalangin. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya at awa na ikaw po ang nanguna sa amin. Sa buong araw na ito, samahan mo po kami, ano man ang pinagdadaanan sa oras na ito, ay nananalig po kami na nandiyan ka palagi at hindi mo po kami iniiwan o pinababayaan. Pagpalain mo po ang mga awitin, at sa iyong mga salita na aming pagbubulayin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Tayo po'y magpatuloy, mga kapatid, sa awitin na kabundukman. Ang ating problema ay nandyan po ang ating Panginoon. Praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. Hindi maiwasan ang buhay sa mundo na gumagapang dahil sa pagsubok. Di maiwasang mangamba hanggang sa luhay pumatak. Umiiyak, nanginginig at natatakot. Hindi malaman ang gagawin, kaba ay nangunguna. Minsa'y nawawalan tayo, bigla ng pag-asa. Ngunit ang Panginoon ay naghihintay lamang na ikaw ay lilingon at tatawag. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Minsan ang suliran ay katulad ng bagyo, halos di mapigilan ng pag-aragasan ito. Subalit maghintay lang, ulan ay titila at ang araw ay sisikat, dala ay biyaya. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas. Magtiwala lang sa ating may kapal, hindi dapat tayo panghinaan. Bawat pangangailangan ay nakikita niya. May Diyos tayo na nariyan at tutulong, at tutulong. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman
purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang awitin na yan. At talagang hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Sa ating mensahe o pagbubulayin sa oras na ito, ay matagpuan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Purihin ang ating Panginoon. At babasahin ko po sa wikang Ingles, NIV, purihin ang Diyos. Verse 20, just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Verse 21, she said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa verse 22, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Praise God. Balikan po natin ang istorya, mga kapatid. Ang sabi po rito, verse 20, just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Mga kapatid, sa pangyayaring po ito, meron pong isang babae na meron pong bleeding. Alam na po natin kung saan po yung bleeding na yon, ano? At di na po natin pag-uusapan yon. At nakita po natin dito, mga kapatid, ay for 12 years ay hindi po minto yung bleeding niya, mantakin nyo, mga kapatid, ano? At talagang kulang na sa dugo ang babae ito, nangihina, mga kapatid. At dahil sa 12 years na yan, siguro nagpatingin na siya sa doktor. At sa lahat ng klase ng manggagamot, kung may albularyo nung araw, baka nagpatingin na rin ito ron. Ano? Alam niyo po, pagka nangangailangan ng ganito, lahat na pinupuntahan na pwedeng magpagaling sa kanya. Ano? Doktor, albularyo, herbalist, o lahat na. Mga kapatid, mga faith healing, mga tinatawag na gano'n. No? Lahat na pupuntahan niya siguro, dadayuhin niya yung mga nasa tribo-tribo para na mabalitaan niyang may nagpapagaling. Mga kapatid, hindi po natin masisisi ang babae na to. No? Talagang gumagawa po siya ng paraan dahil nahihirapan na po siya. Imagine for 12 years, wala pong nagawa ang kahit na sino man sa kanya. Kahit na sinong tao o siyensya nung panahon na yon ay hindi po siya natulungan. Ilagay po natin ang ating sarili sa babae na ito, sa oras na ito, sa panahon po natin, mga kapatid, na maaring tayo ay kagaya ng babaeng to, na matagal na natin problema. Meron tayong matagal ng problema. Baka hindi lang 12 years, mga kapatid. Ano po? Hindi lamang ito sa karamdaman. Kung ano man ang dadaanan natin, hindi man ito sa karamdaman. Maaring sa problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, napakatagal na. Problema sa kabuhayan, problema sa trabaho. Lahat po ng klase-klaseng problema sa mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, sa kapitbahay na nagdudulot po sa atin ng kabigatan, ng stress, ng trauma, mga kapatid, na talagang yung trauma, yun yung napapanaginipan mo na, natutulala ka, parang binabangungot ka na, lagi-lagi, yun na lang, ano? At pag naalala mo yun, natutulala ka, mga kapatid. Yun po yung mga pangyayari sa buhay natin na talagang nabigla po tayo, talagang nanghina po tayo, nawalan po tayo. Something like that, mga kapatid. At kagaya ng babaeng to, wala na pong pag-asa, mga kapatid. Ngunit, alam niyo po ba, na-meet niya po ang ating Panginoon. Nakilala po niya ang ating Panginoong Jesucristo. At nabalitaan po niya, nandun sa lugar niya ang ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito. At sinabi po niya sa kanyang sarili ay pupunta ako sa likod niya. Hindi po niya kilala ang ating Panginoon personally. Nabalitaan niya pong nandun dumadaan sa dayan po ng mga tao at sinabi po niya sa kanyang sarili, pupunta ako sa likod niya, hawakan ko lang yung cloak niya, yung balabal ng ating Panginoon, kung ano man yung suot niya, mahawakan lang niya. Yung edge, yung dulo ng kanyang cloak, ng kanyang balabal, mga kapatid, gagaling na po siya. Sapagkat sinabi niya po sa kanyang sarili. 21. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed.
Mahawakan ko lamang, gagaling ako. Alam niyo po, ito po yung pananampalataya ng babaeng to. Mahawakan ko lang ang Panginoon sa kanyang damit, kahit dulo lang, gagaling ako. At ginawa nga po ng babaeng to, talagang pinilit po niya sa kanyang kahinaan, ng kanyang laman, ng kanyang pisikal. Pinilit po niyang lumapit sa ating Panginoon. Hinawakan niya po ang kanyang damit at gumaling po ang babaeng ito. At sinabi po sa kanya ng ating Panginoon, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you, and the woman was healed from that moment. Mga kapatid, ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos po ay maawain. Subalit, hindi po lahat ng tao na naroon na dumidikit sa ating Panginoon. Nahawakan naman ng Panginoon dahil siksikan po. Talagang marami pong humahawak sa ating Panginoon. Pero hindi po sila gumagaling sa kanilang mga problema at suliranin. Ngunit ang babaeng to, nag-iisa, nang hinawakan niya ay gumaling. Ano po ang pinagkaiba ng babaeng ito, mga kapatid? Ang sabi ng ating Panginoon, take heart, daughter, your faith has healed you. Purihin po ang ating Panginoon. Your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Ano pong hinahanap ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid? Yung pong pananampalataya. Yung pananampalataya kanino? Hindi po sa akin, hindi po sa reliyon, hindi po sa organisasyon, hindi po pananampalataya sa gobyerno o kanino pa man tao o lalo na sa pera at sa doktor, kung hindi pananampalataya sa Diyos. Marahil mga kapatid, tinatanong natin, ano ba ang ibig sabihin ng manampalataya? Simpleng-simple lang, mga kapatid. Sa babaeng ito, ang pananampalataya ay ang pag-asa niya, kagalingan niya, ay inasa niya at ibinigay niya lamang sa ating Panginoong Sokristo. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay lubos na pananalig, pagtitiwala at pag-asa. Kanino po? Hindi sa tao, hindi sa doktor, hindi sa pera, hindi sa kamag-anak, organisasyon, o sa anuman. Kung hindi, ang pananampalataya ay tanging sa Diyos lamang sa magitan ng kanyang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Yesua, na siya pong nagkatabang tao at tinubos at siyang tumubos sa ating mga kasalanan, kasama na po ang ating mga karamdaman. At kung lalapit lamang po tayo at mananampalataya, at yung pananampalatayang ito, yung paghipo sa ating Panginoon, paghawak sa ating Panginoon, ibig sabihin nun, ay pagtitiwala lamang sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanya lamang tayo lalapit at magtitiwala. At sasabihin natin, Panginoon, wala na po akong pag-asa kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ako po'y nananalig at nananampalataya sa iyo at humahawak sa iyo, Panginoon. Pinangahawakan ko po ang iyong mga salita na iyong sinabi, your faith has healed you. Take heart, daughter, your faith has healed you. Salamat, Panginoon, dahil wala ka pong tinatanggihan na sa mga lumalapit sa iyo. Kaya ako'y taimtim na lumalapit sa iyo. Ikaw lang ang aking pag-asa. Tulungan mo po ako sa aking problema, sa aking pinagdadaanan, ano man ito. Panginoon, tulungan mo po ako sa aking karamdaman, sa iyo lamang ko, inaasa ang kagalingan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking trabaho, sa iyo lamang inaasa upang ito'y magtagumpay. Sa aking problema, sa aking asawa, sa aking anak. Tulungan mo ko maging matatag at magbago rin sila at lumakas ang aking pananampalataya, Panginoon. At tulungan mo magbago aking mga mahal sa buhay, aking mga nagbibigay sa akin ng mga problema. Suliranin na sila'y magbago. Ganun po, mga kapatid. At yung paghawak sa ating Panginoon, ito po yung sumisimbolo sa ating paghawak sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos at hindi po tayo mabibigo, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Ako, pwede ko kayong biguin, pero ang Diyos, ang Panginoong Sokristo, imposible tayo kanyang biguin. Basta tayo lang po ay taimtim na lumapit nang may pananampalataya at sabihin natin kung panghahawakan ko lamang ang kanyang salita, ay gagaling ako. Hawakan natin ng Panginoon sa magitan po ng kanyang mga salita. Salamat po, mga kapatid. Manalangin po tayo. Papanalangin ko po kayo.
O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, salamat po sa iyong mga salita. Kagaya po ng babae na ito na inaagasan ay pinagaling mo sa magitan ng kanyang pananampalataya sa iyo. Kami naman ay nananampalataya sa iyo, aming Panginoong Kristo. Nilalapit ko po sa iyo ang iyong mga anak. Kami po'y sama-samang lumalapit at nananampalataya sa iyo. Ikaw lamang ang siyang tutulong sa amin sa pandemic na ito na hindi namin alam po hanggang kailan. Panginoon, ngayon po ibabalik po ata sa MECQ ang NCR at iba pang mga lugar. Tulungan mo po kami, Panginoon, mag-survive. Ano man ang pinagdadaanan ng mga anak mo sa oras na ito, yung may mga karamdaman, inuuna ko na po, ano man ang karamdaman nila, Panginoon, ay hindi po sila mamatay, kundi gumaling po sila. Panghawakan po nila yung mga salita na sila po'y gagaling. Once na sila'y tumawag sa iyo at magtiwala, Panginoon, pagalingin mo po kami, kaming may mga karamdaman. Patawarin mo po kami, Panginoon, kaming mga makasalanan. Panginoon, tulungan mo po kami. Yan po ang aming dalangin. Pagalingin mo po kami. Patawarin mo po kami una sa lahat. Pangalawa, Panginoon, pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Ano man po ito, cancer man ito. Wala na pong kalutasan sa tao, ngunit sa iyo may kalutasan. Kami nananalig, Panginoon. Bigyan po kami ng pag-asa pang mabuhay sa lupang ibabaw na ito upang kami makapaglingkod sa iyo at mahayag namin ang iyong kabutihan sa mga tao. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Tulungan mo po yung mga may pinagdadaanan sa pamilya, sa problema, sa suliranin sa pamilya nila. Maring may problema sila sa kanilang asawa, may problema sila sa kanilang mga anak. Panginoon, tulungan mo po sila, nagbibigay sa kanila ito ng stress. Tulungan mo po magbago ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo rin po sila magkaroon ng kalakasan nagmumula sa iyo na mapagtagumpayan ito at hindi po bumigay, Panginoon, at di po kami manghina ng lubusan. Ikaw po ang aming maging kalakasan, Panginoon. Yung mga may problema sa trabaho, negosyo, lalo na mag-MECQ na naman. Panginoon, palakasin mo po sila. Bigyan po sila ng talino, Panginoon, paano gagawin sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo na ito'y umunlad. Panginoon, pagpalain mo po kami. Binibigay ko po huli sa lahat ang aming gobyerno, ang aming presidente, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng talino mula sa iyo kung ano pong gagawin para po sa kibubuti, Panginoon, ng aming bansa. At sinusuway po namin sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang lahat ng bumagawa ng anomalya at nagsasamantala sa pagkakataong ito sa aming gobyerno. Suwayin mo po sila, paluin mo po sila, Panginoon, dahil mga lingkod mo po sila na hindi sumusunod sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Ingatan mo po at pagpalain ng aming presidente, ang aming mayor sa Maynila, sa lahat po ng mga mayors, gobernadors, na sila po ang sumasabak hanggang barangay captain, mga tanod, mga kagawad, Panginoon, hanggang sa ibaba. Panginoon, sa mga ahensya, sa mga DSWD, Panginoon, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, Panginoon, maging sa Department of Health, mga frontliner, protektahan mo po, Panginoon, sila sa lahat ng kanilang paglilingkod sa iyo, sa pamagitan ng po ng serbisyo sa gobyerno. Protektahan mo po sila, Panginoon. Sa coronavirus, hindi po sila ma-infect. Ingatan mo po sila. Gayun din, lahat kaming mga anak mo, ingatan mo rin po at pagpalain. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Salamat po. Praise the Lord. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. At sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po sa awiting ito na dahil sa iyo, purihin ang ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa aking paglalakbay, di maiwasang magtanong kung ba't kay buti mo, Panginoon. At sa pagninilay-nilay, marami nang nasasagot sa harap ng lahat ng pagsubok. Salita mo ang sandata ko, umiinak, hindi ko mapigilan. sumisigaw,
padyak ay sasayaw. Ang iyong kamay, Ang tanging aawitan ko. Dahil sa iyo, natuto ako mabuhay ng may pagmamahal. At ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo, namulat ako sa ngayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo. Dahil sa iyo, sa dami ng hadlang, handa na ang pusong ito. Natanggapin na ikaw lang ang hari sa mundo. umiig na, Hindi ko mapigilan, umisigaw. kasabay ng padyak ay sasayaw. Ang iyong kamay, Tanging aawitan ko. Dahil sa iyo, natuto akong mabuhay ng may pagmamahal. At ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo, namulat ako sa ngayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo. Dahil sa iyo, sa mga oras na sarili ang kalaban, pag-ibig mo, O Diyos, ang tangi kong sandalan. Handa akong ipagsigawan ng iyong ngalan. Dahil sa iyo, sa iyo, dahil sa iyo, natuto ako. ang pagsunod. Sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo, namulat ako sa ngayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo. Dahil sa iyo, Ama, ako ay buo.